ikaw ang aking pag-asa, God will provide. Kapag nagkukulang ka, God will provide. Sa panahon nagkukulang ka, sabihin mo lamang, audacious declaration. Kapag ikaw ay dumadaan sa kakulangan, kailangan mo audacious declaration ka. Bakit? Sabi po Genesis chapter 22 verse 9 to 10, pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at kulang po yan. Inihiga si Isaac matapos gabusin nang saksakin na niya ang bata. So ano po ito? Nang saksakin niya na yung bata, sa edad po siguro ni Isaac 10 or 12? Yung 10 na yun, hindi ko po alam. Kung masay, kasi malaki na po si Isaac, nangyayandog po siya. Hindi po si Isaac na anak ni Sister Shena. Yung anak po ni Abraham. So, ibig sabihin, pwedeng tumanggi si Isaac eh. Pwede niyang sabihin na malaki na si Isaac, pwede niyang sabihin, bakit ako ihahandog? Bakit ako? Pwede niyang sabihin niya, pwede niyang itulak kung kanyang ama, pwede niyang itulak si Abraham, pero pwede niyang sabihin, kailangan kong tumakas, bakit ako yung ihahandog? Pero alam niya po, sabi ni Isaac, Ama, nagtitiwala po ako sa inyo. Alam ni Isaac na siya na yung aalay. Pero sabi niya kay Abraham, Ama, nagtitiwala po ako sa inyo. Sometimes po, sa kabila ng kawalan po natin, dapat handa ka pa rin magtiwala sa Diyos. Kahit walang-wala ka, dapat handa ka pa rin magtiwala sa Diyos. Handa ka pa rin magtiwala sa Kanya kahit meron kang sakit at karamdaman, handa ka pa rin dapat magtiwala pagdating sa Lord. Kasi sabi ni Isaac, sasaksakin na siya ng kanyang ama, sabi ni Isaac, Ama, nagtitiwala ako sa iyo. Handa ka pa rin magtiwala sa gitna ng anumang kawalan sa buhay mo. Anumang kawalan sa buhay mo, handa ka pa rin magtiwala pagdating sa Panginoon. Katulad po ni Isaac, nakita niya yung apoy, nakita niya may kahoy na, nakita niya na doon ay kutsilyo, pero wala yung handog. Sabi po diyan, nakita niya na lang na itinatali na siya ng kanyang ama. Nakita niya na itinatali siya ni Abraham, sasaksakin na lang siya, sasaksakin na lang niya yung bata. Pero sabi sa Genesis chapter 11 verse 12, sabi po dyan, Genesis chapter 11 verse 12, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, natitiyak ko ngayon handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. God will provide. Amen? Amen? Amen. God will provide. Ano pa po ba yung unwavering faith po ni Abraham? Absolute surrender. Meron siyang ganap na pagsuko. Kung yung una, meron po siyang immediate obedience. Kung pangalawa, meron siyang audacious surrender. Pangatlo, meron siyang absolute surrender po. So, alam ni Abraham na regalo ng Diyos sa kanya, si Isaac. Pero bakit kailangan niya rin po ito i-surrender? Kasi sabi ng Lord, i-alay. Ibig sabihin, gusto niyang sumunod. Pero ito ang pinakita ni Abraham. Nauna na siya. God shall be more valuable to us more than even the most precious to give that He has given us. Sabi po dyan. Marami po kasi marami po kasi kami nakasama sa church. Nakilala po sa church. Natupad na po yung kanilang prayer. Natupad po yung prayer po nila sa church. Nag-pray sila na, Lord, bigyan mo kami, Lord, ng trabaho. Binigyan po sila ng Lord ng trabaho, pero nawala sa Lord. Meron po kami nakasama sa church, Lord, bigyan mo ako ng negosyo. Binigyan ng negosyo ng Panginoon, nawala sa church. Lord, bigyan mo kami ng trabaho. Binigyan ng trabaho ng Panginoong Jesus, nawala sa church. So, ano po ibig sabihin? Dapat kasi kahit yung mismong precious sa'yo, yung valuable na sa'yo yung gift na yon, o yung precious sa'yo, dapat kaya mo pa rin ibigay yan kapag hiningi sa'yo ng Diyos. Dapat pala yung most precious sa'yo, yung pala yung dapat mong ibigay sa Lord. Yung pala yung the best. Kailangan mas mahalaga sa atin ang Diyos kaysa sa mahalagang bagay na merong regalo sa buhay mo. Amen? Kailangan mahalaga ang Diyos sa'yo. Ang Diyos sa'yo, hindi yung mga regalong natatanggap natin sa mundo ito. Kailangan mahalaga sa atin ng Lord kaysa sa anumang bagay na meron sa mundo ito. Bakit? The miracle does not depend on your gift. The miracle depends on your ability to submit. Ibig sabihin po yan, nakakaranas tayo ng miracle. Nakaranas ng miracle si Abraham about dahil kay Isaac. Amen?
will provide po sa atin eh. Amen? Kailangan makikita natin na merong miracle na gagawin ang Diyos sa atin. Amen? Amen? Kahit ba masakit, kailangan maintindihan mo yung kapatid. Sige Lord, kahit masakit Lord, maintindihan ko Lord, ibibigay ko to sa iyo Lord. Ibinibigay ko sa iyo si Isaac. Pero alam niyo po, pangako mo Lord, magiging ama ko ng buong bansa. Kahit binigay niya si Isaac, pero ang pangako ng Diyos sa kanya, pinanghawakan ni Abraham na siya ang magiging ama ng buong bansa. Bakit? Handa akong mag-submit sa iyo Lord. Amen. Yun ang sinabi ni Abraham. Handa akong mag-submit sa iyo, Lord. Meron siyang absolute surrender. Ang tanong mga kapatid, kapag nagkaroon ka po ba nagkaroon ka ng konting problema, makakalimutan mo ba ang Lord? O tayo pa yung mag-surrender sa Kanya? Nagkaroon lang ba tayo ng konting pagpapala, makakalimutan mo ba ang Lord? Nagkaroon ka lang ba ng konting trabaho, makakalimutan mo ba ang Lord? Nakita ni Yahweh ang pag-ibig ni Abraham. Amen? Kaya nga po Genesis chapter 22 verse 13, paglingon niya may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sanga ay sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip ang kanyang anak. God will provide. Amen? Amen. Na dapat si Isaac ang kanyang ihahandog dahil God will provide. Merong audacious declaration si Abraham at meron siyang absolute surrender at meron siyang immediate obedience. Ano ginawa ng Diyos? Hindi kinuha si Isaac na God will provide. Nag-provide ang Panginoon ng isang sheep para maging alay ni Abraham. Amen? Naalala niyo po yung kwento na naglalarawan po ng 2,000 years ago? Ang lampo, di ba, ang ating Panginoong Hesus? Kung pag-aaralan po natin yung istorya ni Isaac, may halin tulad kay Isaac at kay Jesus. Pero sila na nagmamahal sa Ama. Sabi po dyan, yan, bilisan na po natin. Si Isaac at si Jesus. Una, both loved by their fathers. Pero silang nagmamahal sa Panginoon. Both son of promise. Both are of miracle of birth. Totoo po yun. Meron po silang halintulad. Kasi diba, si Isaac, sa edad na 90 ni Sarah, diba po, dumating yung time na sabi magkakaanak. Prophetic sa kanya po ng anghel po yun. Nagkaroon ng anak si Sarah. Ganon din po kay Mary. Diba si Mary, sabi sa kanya ng Holy Spirit, sabi sa kanya, ikaw ay magkakaroon ng anak at papangalan nating Jesus. Amen? So, ibig sabihin, meron silang halintulad. Both carried wood on their back. Both submitted to the will of their father. So, ibig sabihin po, meron po silang halintulad. So, ibig sabihin, etong si Isaac na saved, pero si Jesus na died. Yun ang kaibahan ng dalawa. Si Isaac naligtas, pero si Jesus namatay. Bakit? Dahil mahal tayo ni Jesus. Inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Amen. Si Isaac naligtas, pero si Jesus, dahil mahal niya tayo, gusto niya tayo maligtas, inalay niya ang buhay niya at nagpapako siya sa krus para tayo ay maligtas. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look at the Lamb of God who takes away the sin of the world." World, sabi po dyan, kailangan po, look lang tayo, tingin lang tayo, look unto Jesus. Si Jesus namatay para sa atin. So, kung si Jesus namatay para sa atin, anumang sitwasyon sa buhay mo, God will provide. Manampalataya ka lang. Kailangan sa pananampalataya mo, magkaroon ka ng audacious declaration. Kailangan sa pananampalataya mo, magkaroon ka ng immediate obedience. Kailangan sa pananampalataya mo, magkaroon ka ng absolute surrender. Sabi nga po sa ating pinag-aralan, when your faith is tested, Abraham, unwavering faith, yung immediate obedience, audacious declaration, absolute surrender. Kapag ikaw ang pananampalataya mo ay sinusubok, kailangan yung
tatlo na yan, meron ka. Amen. Amen? Amen. Para yung tatlo na yan na pag meron ka, na kahit tinitest ng Lord ang pananampalataya mo, yung tatlo na yan, meron ka. Makikita mo, may miracle ang Diyos sa buhay mo. God will provide. Katulad ni Abraham, inanay niya si Isaac, pero hindi kinuha ng Diyos. Bakit? Nakita ng Diyos ang puso niya na gusto niyang sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Kailangan, when your faith is tested, kailangan immediate obedience, audacious declaration, absolute surrender. Para merong makita ang Diyos sa buhay mo na God will provide. Sige, tayo po makakaupo sa presensya po natin. Tayo po makakatayo po para tayo po ay